Something good is going to happen to me. Dumarating sa akin yung susing yan. Something good is going to happen to me. Ang sabi ko sa Panginoon, kung ito ang ituturo ko sa susunod na Sunday, marinig ko o mabasa ko na tunay na confirmation na ito yung i-share ko sa kanila. So Tuesday night, nung nagbabasa po ako ng Bible, then nag-open ako ng cellphone. Pagbukas ko po ng cellphone ko, nabasa ko yan. Something good is going to happen to you. Sabi ko, salamat Panginoon. Ito talaga yung pinatuturo mo. Talagang papasalamat mo ako sa banal na Espiritu dahil sa paghahanda, sa pagsususi talaga, Monday, Tuesday, meron na po akong inihahandang susi. Pero ang lagi kong dalangin sa Holy Spirit, ito ba ang pinatuturo mo sa akin? Bigyan mo ako ng kapayagan, mabasa o marinig ko na ito talaga. Kaya nandoon, patuloy yung confirmation ng Holy Spirit. At hindi lang, isang beses ko siya nabasa. Hanggang kagabi. Nabasa ko, pangalawang beses, Wednesday ng umaga. Nabasa ko muli yan. May nag-post, something good is going to happen to you. Then kanina kagabi, habang ako'y nagbabasa, nabasa ko uli, something good is really going to happen to you. Kaya sabi ko, okay, Holy Spirit, maraming salamat. Sapagkat, sususing ito, something good is going to happen to me, going to happen to you. Naranasan ng mga taga Santa Barbara ang mabuting bagay na nangyari sa kanilang mga buhay. Sa paghayo po ng ating mga kapatid, naroon na talagang masasabi po natin yung bukas at higit ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Higit at higit na sa kanilang paghayo, hindi na sila nahihirapang maghanap ng mga kaluluwa. Sila na yung kusang lumalapit. At pag narinig nila ang pangangaral, ang pananalangin, sila na yung nagyayaya na, pwede ba kayong pumunta sa aming bahay? Idalangin nyo rin ang aming magulang o sambayan kung sino mang may sakit karamdaman. At sila'y sinusundan ng mga tao. Oo, merong iba na tila ba, pagpasok mo pa lang, makikita ka pa lang niya, wala akong pera, wala akong maibibigay sa inyo. Kaya nangingiti yung ating mga kapatiran, sinasabi nila, hindi po kami manghihingi ng pera. Pagkos, bibigyan pa namin kayo. Tapos nakita nila yung mga daladalang Bible. Nakatingin sila sa una, pag sila inaabutan, minsan nag-aalinlangan silang tanggapin dahil sasabihin nila, wala kaming pambayad, wala kaming pambayad. Hindi po, ibinibigay namin sa inyo to, walang bayad. Kaya nandun na, natutuwa sila. At meron doon mga Kristiyano na, wala pang Biblia. Merong isa doon na, sabihin natin, isang church, ang sabi ng pastor sa kanila, taas ang kamay kung sino ang may gusto ng Bible. Siyempre po magtataasan ng mga member. Sige, bigyan niyo ako ng 1,000, ibibili ko kayo ng Bible. Ganun po yung mga sinasabi ng mga tao doon. Kaya nung pag nakikita nila, nung makita nila, na may daladalang Bible ang mga kapatiran natin, talagang sila na yung lumalapit at nanghihingi sila. At gayon yung kagalakan, na yakap-yakap nila yung mga Bible. Tuwan-tuwa sila na nagkaroon sa tagal ng pagiging Kristiyano nila. Ngayon lang sila magkakaroon ng sariling Bible. Kahit po yung mga iglesia ni Kristo, na alam natin na, siyempre po may kanya-kanya tayong paniniwala, pero sila na yung lumalapit, tumatanggap sa Panginoon at nanghihingi po ng Bible. Kaya nandun po yung kagalakan namin sa mga naayuhan ng ating mga kapatiran. Tunay na gumagawa ang Diyos sa mga buhay nila. At meron pa silang nahayuhan na tila ba ayaw, nagagalit. Subalit kinabukasan, sinusundan sila. Meron pinapanalangin ang ating mga kapatiran, meron sineshiran. Kaya pagkatapos na mashiran itong isang kaluluwa, nilapitan nila itong lalaki. Ano po ang kailangan nyo? Sabi niya, pwede bang manghingi ng Bible? Siya yung nung una, ayaw. Tila ba galit? Sabi, sige, bibigyan po namin kayo ng Bible, pero idadalangin muna namin kayo. Sige, sige po. May kasama siya. Sabi niya, ako rin. Penging Bible. Sabi nila,
wala na po kaming Bible. Ayan dahil itinatago po ng ibang kapatiran natin dahil meron silang pinaglalaanan na mabigyan dahil pinipili lang talaga nila kung sino talaga ang mabibigyan ng Bible. Kaya nandoon, sige, ibigay mo na. Kaya nandoon yung kagalakan ng dalawang lalaking yon na sumusunod sa ating mga kapatiran na nanghihingi ng Bible. Talagang tuwan-tuwa po sila. Talagang naranasan nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. At mga kaluluwang, sabihin natin wala ng pag-asa. Subalit, naranasan nila ang kaligtasan ng Panginoong Hesus. Na nandoon ang iba umiiyak. Nakita niyo sa crusade yung lalaking na stroke na talagang hindi makalakad. Pero nung mabahagi na siya, ilang taong hindi makatayo, makalakad, maidalangin sa Panginoon, naranasan niya ang kagalingan sa kanyang buhay. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa patuloy na kapupunan ng pangangailangan sa ministry at sa Biblia, sa patuloy na naghahasik sa inyo para tayo ay makabili ng Bible. At isa po, mabanggit po, tihiling, si Marisa, taga-Australia. Hindi po natin siya kasamahan, subalit nandoon nagpapatuloy siya sa paghahasik sa ating ministry, sa pagbibigay para sa Biblia. Tunay kapatid, Marisa, hindi ko ang Panginoon upang makita niya ang lahat ng mabuting bagay na ginawa mo para sa Kanya. Buhay ang Diyos para abutin ka sa iyong pangangailangan. Kaya nga, marami sa atin na naranasan ng may problema. Kalakip na po natin ang problema sa buhay. Ang mga labanan. Subalit, ang isang bagay o katiyakan na meron tayong Diyos na buhay, na hindi nakakalimot, na walang mahirap para sa Kanya. Ang kailangan lamang natin ay sumampalataya sa Diyos at mabago ang ating pananaw sa buhay. Ang attitude ng paghihintay na may mangyayaring mabuti sa iyo ay hindi lamang magpapasaya sa araw mo, kundi magbabago o magdudulot na malaking pagbabago sa iyong buhay, sa takbo ng iyong buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos bilang iyong source o pinagmulan ay nagdadala ng kapangyarihang makapagpakilos ng iyong mga bundok. Kapangyarihang lumutas sa lahat ng problema. Kapangyarihang tumugon sa bawat pangangailangan mo. Ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Madalas, dumadating sa atin ang pagdududa o mga negatibong pananaw. Ninanakawan natin ang ating sarili sa mga kaloob ng Diyos dahil sa mga negatibong ating naririnig. Nagsisimula lamang ang ating himala kapag tumigil tayo na maging negative at magsimula maging positive. Kapag naunawaan natin, bahagi ng problema ay nasa loob natin. Sapagat kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan iyon ng himala ay hindi ganap na magiging epektibo sa ating buhay hanggat tayo ay hindi nakikiisa at lubos na umaasang may mabuting mangyayari sa ating buhay. Kailangan nating sumampalataya at iwasan ang mga negatibong naririnig. Kundi kahit na may problema o may naranasan tayo sakit karamdaman, maging positibo pa rin tayo na may isang Diyos, mabuting Diyos, nagagawa o kikilos sa ating buhay. Sapagkat maliban kung ikaw ay magsimula o maipamuhay mo at maging bukas sa katotohanan ang mabuting bagay o may mabuting bagay nang mangyayari sa iyo, ay hindi mo mararanasan ang ilan sa pinakamagandang pagpapala ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang buong kapupunan o bisa nito sa iyong pangangailangan. Kaya, sumampalataya lamang tayo at lagi nating sambitin sa araw-araw, paggising pa lang sa umaga, something good is going to happen to me. Kaya sabihin natin lahat, muli, something good is going to happen to me.